Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, first day of the month, May 2026. At recap lang tayo bago tayo mag-proceed sa magiging plano natin this May. Guys, April 2026 was successful for us. Ayan, nasabi ko na to sa previous natin, past videos or recently uploaded na yun nga, naging successful yung month of April natin. Kasi halos yung first round at yung buong tournament ng Pulo 2025 is natapos natin. Tapos yung first round naman ng Pedestal 5 at Langit Lupa is napasok din natin doon. So, yun, para sa akin, sobrang overwhelming lang kasi yun nga, tatlong tournament yun na pagsabay-sabay natin sa loob ng isang buwan. At para sa akin, it was a very successful plan, well executed plan. Tapos yun, naging maganda rin yung pag-review natin, especially sa Langit Lupa. 'Di ba? Tangin ng grabe yung Langit Lupa na 'yan. 'Di ba? Ngayon, naabangan natin yung second sight 15, yung mga battles ng isa buhay. Di ko sure kung paano natin gagawan ng yun, ng schedule or ng plano, pero for the month of May, ang naisip ko is magbawi sa inyo guys. Magbawi sa inyo yung mga na-pending kong request. Eto na. Uumpisahan natin ngayong month ng Mayo. Okay? May 1. Umpisahan natin sa Bargain, Shanty Gian versus Saintino at requesto ni Wannabe Walter White. I don't know kung kailan niya pa na-request to, pero nag-recap lang ako sa notebook natin, sa Mayuwaga notebook natin. At yun, nag-list. Yun nga sabi ko nga sa inyo, yung mga comments nyo, hindi yan nababaliwala. Pag hinart ko yan, nag-react ako dyan, nag-comment ako dyan, ibig sabihin, kung may request kayo doon na nakapaloob, ibig sabihin, nalista ko yun. So yun, isa to sa mga request ni Wannabe Walter White, Shanty Gian versus Saintino. Nakakatuwa lang no, kasi itong matchup na to, alam niyo naman kung, 'di ba? Alam niyo naman kung saan hango yung mga estilo nila. At for sure may mga angulo sila sa bawat isa about doon. So, bahala na sila bahala na sila mag-distractan doon. Basta tayo magre-review tayo doon. At ayun, hindi na ako magbibigay ng ng mga insights sa dalawang to. Basta yun lang yung masasabi ko. Yung estilo nila hango sa isang MC. 'Di ba? So ayun, Shanty Gian versus Saintino. Ulitin ko lang, yung month of May, pagbawi sa inyo. Mga request videos yon na pending. Kung meron kayong bagong i-request, comment nyo lang. Okay? So ayun, Shanty Gian versus Saintino, Bargain, game. Nanalo ng coin Game. toss si Saintino. Pinili niya mauna si Shanty Gian, Unang Bana at Bargain. Shanty Gian. Yo! Parehas laglag sa tour na. Malamang maging tema na yan sa battle natin, brother. Ano pinagtapat? Parehas first round exit. Pucha. Yung matchmaking mo, bossing. Yung matchmaking mo, bossing, naging alanganin nga rin. Kasi isa tong malaking what if. Respeto sa finalist, pero wala sana kayo dyan kung di nyo kababayan si Sinyo. Oo, sana inyong na-realize, sir,
na ito sana yung finals, kundi nakapampangan organizer. Paano ba naman? Paano ba naman? Halos lahat ng kasali galing pa sa iba't ibang lugar. Tapos kayo lang taga Pampanga. O di ba? O di ba ang tindi talaga? Partida magkagrupo pa yan, tapos pinaghiwalay ng bracket. Ayos. Hindi halata. Oo, hindi halata. Ano, bitter ba ako? Pues kukupalin ko lahat hanggang sa umiyak na nga rin. Teka, kayo magalit sa akin. Inispit ko lang dito yung chinat niya sa akin, tarantado. Gago. Chinat niya sa akin, tarantado. Chinat niya sa akin, tarantado. Kala mo, chinat niya sa akin, tarantado ka. Pangin na ka kasi. Chinat niya sa akin, tarantado. Paano ba naman? Shit. Chinat niya sa akin, tarantado. Kasi kala mo naman kala mo naman kasi yung skills niya pamatay. O di ba kala mo pang yung technique, yung technique halang, party. Partida to, gagi. Technique halang. Mhm. Mhm. Oo nga, yung technique nga halang, gagi. Pero oo, yung match up, parehas first round exit. Putang ina mo. Sige, tayo na. Okay. Blackout guys Blackout. Okay sana yung mga verses niya doon na akala natin siya sa kanya nanggaling, pero it turns out na pinalabas niya na inispit niya yung mga chinat daw sa kanya ni Saintino. So parang si Saintino yung pinapalabas niya nagsabi nun, no? So pero sayang, nakuha niya yung momentum doon. Kaso after nun nawala. So ayun, game. Saintino tayo. Game. Round 1 game. Game. Hiningi kita kay Sinyo para lang isilid sa parihaba. Malamang wala ka pang idea kasi di pa ako kilala. Kaya nung binigay pangalan ko, nakaramdam siya ng kaba. Kaya tong wannabe ni Apex magkakamot sa aking banta. Pinangina. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, may magkakaroon ng angulo talaga about sa MC na 'yon. Apex, 'di ba? Alam niya naman siguro, no? Litaw na naman siguro. Hindi na kailangang itago pa, no? So, 'yun. Unang nagsabi si Saintino about doon. Kaba, kaya tong wannabe ni Apex magkakamot sa aking banta. Pinangina. Ganda nun. Kasi Apex na naman. Ulul, di kasi Apex. Ang ganda, no? Ang ganda nung ano na 'yon. Ang ganda nung linya na 'yon, no? Apex tapos magkakamot sa aking banta. Mot tapos banta na 6 threat. So, dalawa 'yon, no? Alam naman natin, diba 2017 semis tinalo ni Mot si Apex sa isa buhay, tapos sa finals naman ng 2019 si 6 threat naman yung tumalo kay Apex. So, ang ganda lang nung kung paano niya nasiksik 'yon. Kaya tong wannabe ni Apex Galing. magkakamot sa aking banta. Pinangina. Kasi Apex na naman. Ulul, di kasi Apex tol, masyado kang mahangin. Huwag kang feeling na malalim. Ang sarap mong lapas tanganin. Kasi kahit beta version ka ni Apex, malabo kang makaalpa sa akin. Sinabihan niya pang wak si VLD. Ang sarap kaltukan ng puyo mo, mananalo ka lang naman kay VLD kung mas marami kang kuto. Ano hilig mang kolot ang puta. Pati si Grimat Supremo dinadamay. Huwag kang magulo dyan, tangina mo kung walang pumapansin sa'yo sa bahay. Niyabangan niya pa siyang mula na pang international daw siya. Grabe tang ina. Pag umuwi ka nga sa bahay niyo, hindi ka kilala. Gago. International ang puta. Porket narap niya lang yung rap god, tingin niya na sa international siya ay pwede din. Congrats tol, tangina, mas magaling ka magtagalog kay Eminem. Magaling ka magtagalog kay nahawa ko kay Free. Magtagalog kay Eminem. Pero di ba tinalo ka din ni Santasa?
Di gumana yung bit na angle tsaka pang multi na tanga. Kaya resulta puro starter kaya panalo'y nawala. Sa gumagawa ng ingay siya'y nag-struggle, tas nagawa pang magbunga nga. Kaya paano mo ko tatapatan sa battle kung sa tasa pa lang tumba ka na? Okay. Pinagibag siya niyang mula at santasa. Kinukulata siya ng rookie. Yung pasigaw-sigaw niya di gumana, pati yung mga basura niya na multi. Tapos ngayon ay umaasa pa na makaisa sa newbie. Pues pag tinalo kita dito, wala ka ng matatamong papuri. Hoy pusi! Di mo kami malilinlang sa iyong fake na aggression kasi dinadaan mo lang naman sa facial expression na teach you a lesson. Kasi ang multing walang meaning, di yan ayos, Repa. Kasi ang pagtugma ng bawat syllables, hindi ang bagong meta. Tanginan to, nirem niya yung, ya, baluga ka. Sa, ma, may ulam ba? May ulam ba? Hindi kasi porke tumutugma, chong, sapat na yon. Dat matutunan mo sa battle kung paano mang baon, mang wasak mang kahon, mang apak at mang banat kapag ka nagkataon. Huwag ka masyado naman yabang baka ipasok ka sa balon. Huwag kang umaas na nagad sa kaharap mong paraon. Kaya anong panama ng mga multi mong pangwak? Kung hindi niya naman kaya na pumuntos na sapak, ikaw ay stupido as fuck. Unicorn palpak, uuwi itong Valenzuela na yung puso nagkakrak. Ina, no? Ang ganda nung ang ganda nung mga rhyme schemes ni Saintino. Props doon. And no doubt ang saktong-sakto kung paano niya i-rhyme yung bawat salita, no? Pasok na pasok sa metro, no? And yun, the mixture of elements na ginamit hindi rin naging sagabal or hindi rin naging dragging, 'di ba? Kung paano niya hinaluan ng comedy, kung paano niya nilagyan ng mga multis, kung paano siya magbigay ng punchline, magpumuntos para kay Shanty Gian. Actually, hindi na natin kailangan pahabain pa yung explanation dito sa round 1 kasi kitang-kita naman na nakuha ni Saintino yon in terms of performance. Pero sige, sabihin natin let's say Shanty Gian nakompleto niya yung buong round. 'Di ba? Pero ang hirap 'di ba? Hindi natin kasi alam kung ano yung remaining verses ni Shanty Gian sa round 1 niya. Malay mo may mga haymakers doon, malalakas na linya, effective na punto or references angulo, di natin masasabi. Pero yun na lang. What's done is done. Saintino, para sa akin nakuha niya to 9-6, 3 points ahead. Yung content ni Saintino, yung paggamit niya ng mga effective angles, mga references, yung mga line marking, yung mga pass battles, ano pa. Ayun, yung paggamit niya ng mga ganung angulo. Para sa akin, saktong-sakto, effective, kung paano niya ginawan ng creativity yon, pasok. At yung rhyme schemes, especially the rhyme schemes, sobrang sarap dun sa tenga, pakinggan. So, yun. Sa akin, 9-6, kitang-kita naman na Saintino yan. So, round 2. Bawi, Shanty. Nagkakrak, tangina. Minak pa yung linya ko. Puking ina. Pare, boka yun. Ikaw nga, niray mo yung flexible sa one-dimensional. Ang portal yun. Napanood ko yun. Sino neto sa battle? Napanood ko yun. Alam ko na-review ko yun, tapos nagulat din ako kung ba't niya ni-rhyme yun, yung time na yun. I think sa sa Samsaman. Kung di ako nagkakamali dun yun. Di sila ba kalaban niya? Si VL di ba kalaban niya nung first round? Hindi ko na matandaan Ikaw nga, niray mo yung flexible sa one-dimensional. Ang portal yun. Yo! Estilo neto sa battle, magkagagagan bars. Ang masasabi ko lang, shit, galing. O walang habas mamarel. Pero para sa akin sa ganun ay Wex kami. Sobrang boring nitong beach. O pang comedy yung skit. May deadly weapon man na baon, tingin pa rin sa'yo ay beg sa scene. Kasi nung ikaw na namaril, naging private Benjamin Bading. Pinagaya pa si Raffian.
Tanga, pag siya nag-gunbars, tumatagos kahit yung kalaban naka-armor. Habang ikaw mayabang ng nabago, mga bara magaan kasi pantanga yan na sample. Itong wannabe na idol sa panggagaya naging icon. Kaya di na ako magugulat kung maging kapalit ni Raftol. O ikaw yung susunod kay Raffian na makakaranas ng downfall. Ba't baksi ang hilig mo sa barel? Ano para maangas sa battle rap? Ulul, pinakita mo lang sa amin yung criminology starter pack. O, crim student to. Kaya di na nakakapagtaka kung ba't paurong ka mag-isip. Malamang puro baril ibibida mo kasi di ka marunong magpa-print. Tanginan to, parang sinaunang tao, takot sa technology. Kung may kaharian mga ignorante, malamang sayo yung trono G, alam nyo ba? Pag kailangan sinyo ng alay, ito yung auto-pick. Ikaw yung binigay practisan para kombohin. Ang aim ay for the win. Ito ay soon to be, magiging 0-3. Kasi pakor ni parang nego G. Uy! 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 Hindi naman, parang Uy! hindi naman bulagi pero Tangina, ba't may ganon? 0-3 kasi kombohin. Ang aim ay for the win. Ito ay soon to be, magiging 0-3. Kasi pakor ni parang nego G. Hindi naman, Tumama pa kay Nego Jin, no? hindi naman bulagi pero can't you see na yung tunog mo pang bakla, tunog pang J-bot G, yan ay di ko trip, alam kong gets nyo rin, parang si Aljur kumanta na di mahit yung melody, ito ay laughing stock, mala Tito B, ako yung dollar sa pagitan, ako yung dollar sa palitan ko, yung peso bill, kada linya ko baon, turok ng heroin, to merong ulong malaki, deserve pag-guillotine. Kasi kita na sa laban na to'y engot din. Kahit na puro baril na sa inventory. Pinapatumba ka na sa akin, ikaw yung next to kill. Partida mala dyan, with lapis lang yung weaponry. Yung trauma tatatak sa iyong memory. Pagtapos nitong laban ko na history. Second round pa lang panalo na yung meant to be. Nakadalawang puntos na ako kung to ay best of 3. Tangina mo, nakachamba ka ng round 1. Walang balat, para kay Sir. Okay. Okay. Ganito. Props kay Shanty Gian dun sa round 2 kasi nabuo niya. Okay? Pero sa tingin ko yung pinakamalakas na suntok na narinig ko sa round 2, sa tingin ko kay Nego G pa tumama yun. Diba? Although, sige, sabihin natin ano yun, simile. Diba? Pero I think mas mas na-reactan siya kasi dahil kay Nego G. Diba? Hindi dahil sa suntok niya kay Saintino, kundi dahil suntok yun para kay Nego G. So sa tingin ko dun yun tumama. And then okay, sabi ko nga sa inyo, props kay Shanty Gian sa buong round 2. Mas malinis compare sa round 1 na buo niya. Pero ito pa, sa tingin ko hindi masyadong naging direct para kay Saintino eh. Nag-aantay ako kasi sobrang, kumbaga siya, in general yung atake ni Shanty dun eh. Kumbaga pwede niya ring sabihin yon kahit hindi si Saintino yung kalaban. So hindi ganun ka-direct yung atake ni Shanty dito para kay Saintino. Unlike yung mga atake ni Saintino kanina sa round 1, direct eh, para kay Shanty Gian lang. Hindi mo pwedeng sabihin or di pwedeng sabihin ni Saintino yung mga lines na yon sa iba. Tanging kay Shanty lang. Pero yung round 2 ni Shanty, nabuo niya yung round 2, diba? Kahit pa paano mas malinis, pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung pinakamalakas na suntok doon kay Nego pa tumama. Tapos kung titignan mo, wala ring gaanong impactful punches para kay Saintino. So para sa akin hindi ganun kadirekta yung round 2 ni Shanty. Although sige, sabihin natin may mga tumatama, iilan. Pero mas marami yung daplis eh. Mas marami yung hindi tumatama, mas marami yung dumadaplis lang. Pero yung mabibigat na talaga, feeling ko hindi ko na nakita yun dito. Okay? So yun, tignan natin, mas maliliwanagan kayo kapag narinig natin yung round 2 ni Saintino. Kaya pakinggan natin to. Game. Criminology daw ako, di nga ako nag-aaral. Ayun lang, burado na agad. Criminology nga daw siya nag-aaral. Okay. Skupal. Sira ulo. Tangina, criminology daw ako, di nga ako nag-aaral. Gago. Raffian. Tangina mo, sinong may sundalo pang bumabaril sa armor. Pangit naman.
Ken. Kasi kung si 7K Sira, pag oh. bumabattle, iisa lang yung shoes. Ito naman yung sintas niya sa sapatos, hindi niya ma-shoot. Tangina. Ganyan ba sa motos, tol? May mga problema kayo sa sapatos. Si Sinyo pa mismo nakapansin ng tol, hindi na yan normal. Huwag ka mag-alala, pagtapos na ito, sesendan kitang tutorial. Buhol-buhol kung magsintas, bobo ka ba man? May problema ka sa sintas, tol, ang lazy mo naman. Eh. Motos yun. Tol, ang lazy mo naman. Anong gago, motos yun. Pero wag kayo. Nag-anime reference pa yan kasi yung sulat nga daw, simple lang. Pero sa Death Note nakalagay. Sino nakakalam ng Death Note dyan? Alam mo. Ikaw, Fuis, alam mo. Yung sulat sa Death Note nakalagay no? Walang intelligence. Sa susunod, panoorin mo muna ng maigi ha, bago ka mag-reference. Kasi ang nilalagay sa Death Note, tol, pangalan. Hindi lyric sa battle rap. Bobo ka ba? Tingin mo ba may oras si kamatayan makinig ng mga multing pangalan? Hey. Kasi minulti niya yung love song sa Bulabog. Lahat ng sulat mo, pilit. Dapat tinugma mo na lang yun sa kulangot para kahit papano nakadikit. Nee. So yung love song, pwede mo yun itugma sa Armstrong, sa Rhyme Zone, sa Icon, sa iPhone. Yung mga rima mo, walang tibay. Pagdating sa tugmaan, kulang ka pa sa pagsusunog ng kilay. Pero aking nabisto yung intensyon nung ako'y nagnilay-nilay, kaya pala ginawa na lang bulabog para makalikha lang siya ng ingay. Umay. Nung finals niya pa sa Sin Zone, sabi niyo, now guess what? Kasi kung merong fake choke, fake stutter at fake picon, pwestob sa ginawa ko na fake wak. Fake wak. Boss, ikaw. Ano marirate mo dun? 1 to 10. Hindi ako magsalita. Pakita nyo, bago kanya. Ago. Sira ulo si Dari. Talagang yung emosyon niya, aping-api. Ayos din yung... Tawa doon sa, bala kayo mag-battle kayo dyan. Hindi ako magsalita. Sira ulo. Pakita nyo, bago kanya. Sinigaw niya pa yun ng todo. Talagang yung emosyon niya, aping-api. Ayos din yung fake walk mo, no? Napaniwala mo kami. Kasi fake walk? What? Naisip mo pa yun? Grabe ka naman, Pards. Pag nanonood ka kasi ng fake taxi, lulo lang. Huwag ka na mag-iisip ng bars. Sira ulo. Isip ng bars. Tapos ang kapal pa ng mukha mo sabihin na si Shane Mosley ka. Shane Mosley, ang puta. bihira. Paano ka naging Shane Mosley kung hindi ka naman niga? Tangina, may ano ba Shane Mosley, ano? Maputi na, makapal yung bigote. Tangina. Kasi paano nanalo to kay Sizik? Eh puro invento lang naman yung kanyang mga hinahain. Ganyan ba talaga pag mga taga Valenzuela, puro mga sinungaling? He always capin. Siguradong lumaki siyang walang fatherhood. Mga panalo, puro luto, di ka high-end dude. Kaya kung mag-angas, akala mo si Kali Smooth, Jesse Pinkman, kasi you always tap and cook. Kasi ang tagal mo na nagra-rap. Pero ba't yung sulat na natili na pang bottom tier? Habang yung tawag sa akin Walter White, kasi mga gawa ko puro crystal clear. O Breaking Bad reference. Kasi sa Pain Game, malayo ang agwat ko sa'yo. Cap and Cook versus Heisenberg, magkaiba tayo ng bato. Tangina mo! Kaya Shane Mosley ano na? Walter White? Ito bang si wannabe Walter White? Si Santino ba to? Sabi niya dito eh. Habang yung tawag sa akin Walter White, kasi mga Walter gawa White. ko puro crystal clear. O Breaking Bad reference. Kasi sa Pain Game, malayo ang agwat ko sa'yo. Cap and Cook versus Heisenberg, magkaiba tayo ng bato. Tangina mo! Kaya Shane Mosley ano na?
Wala akong pake kung ikaw ay title holder. Ngayon mo itaas yung kamay na bakal mo kay Winter Soldier. Sarado ka sa akin, di masasalba ng judges. Paano ka naging Shane Mosley kung di mo kayang sumabay sa punches? Kaya ngayong ako kalaban mo, wala ka nang ligtas. Kasi wala kaming respeto sa mga rapper na di marunong magsintas. Okay. O, diba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Ito, mas klaro, sa tingin ko, mas klaro na sabihin na yung performance ng dalawa, sobrang magkaiba. Diba? Si Shanti, sabi ko nga sa inyo sa round 2, although malinis niyang, natapos niya ng maayos yon, sa tingin ko, hindi ko naramdaman kasi yung pinaka direct punches para kay Saintino. Unlike si Saintino, kita nyo naman kung gaano ka-direkta yung mga sinasabi niya, yung mga angulo niya para kay Shanti. Diba? Ganun ka direct, ganun kaayos mag-construct ng mga verses si Saintino sa battle na to. Actually, yung 0-2 niya, yung sa Samsaman, dikit yun eh, 'di ba? Hindi ko na maalala yung sa Samsaman, pero talo siya doon, 'di ba? Hindi ko na maalala kung ano yung naging boto ko dun sa review. Pero yung laban niya, yung unang-una yung debut battle niya, sa tingin ko sobrang dikit yun at possible sa kanya pa yun, 'di ba? Ayun, going back, round 2, bibigay ko yun kay Saintino. Mas malakas na round 2 yung nakita ko at napanood ko. So bibigyan ko to ng 10-8. Props kay 10-7, sorry. 9-6 pala yung round 1. Tapos 10-7 in favor of Saintino. Ganun pa rin. Mas lumakas si Saintino sa round 2. Mas naging direkta yung mga suntok niya. Kay Shanti naman, although malinis niyang naitawid yung round 2, pero sa tingin ko yung direct angles, direct punch lines, ayun yung naging kulang dito sa round 2 niya. Mas direkta si Saintino kung paano niya binrake doon si Shanti doon. 'Di ba? Grabe yung mga haymaker niya. Grabe yung mga punto niya doon. Punchlines niya for Shanti. Tapos yung mga kung paano niya binrake down yung mga past versus ni Shanti sa mga past battles niya. 'Di ba? Naging effective eh. Kaya 'yun, ang ganda nung pagkakasulat niya dito. So ayun, sa tingin ko Saintino pa rin sa 1 and 2 nakuha na niya. So that's 19 tapos 13 kasi 9-6 tapos 10-7, 'di ba? 13 points for Shanti. Then kay Saintino naman meron siyang 19. So, yun, round 3. Game. Yo! Leribat lang ako. Kasi yung tira mo ang baho parang estero. Inira mo yung sintas ko. Wow, sinanood mo yung banat ni Espero. Ang inang to bobo. Tapos yung Death Note, kanina, pinupukol niya. Kasi daw, dun sa linya ko na yun, hindi siya umelibs. Pasensya na tol. Hindi ako fully paid sa Netflix. Tsaka, sinita mo yung sintas ko? Ayun ba yung pinupukol mo? O sige, pagtapos na yun itong laban, ikaw na yung ibubuhol ko. Bukid nila ka. Yo! Siya nga pala si Saintino. Pinangalan ng santo yung sarili at nagpakilala sa underground. Pero kung tingin mo magiging successful ka sa ganito, hoy, paparanas ko Hassel Brad. Isa ka sa top 10 wak, yung gamit kong angle, swak. Alam kong pansin nyo na hindi ito puputok parang si Master Glock. Kamoy ko yung santo ng squatter house, pwes di ka makikilala sa battle rap. May saint ka lang sa name, pero pagka-chill ay di nakuha. Kung pormahan ng usapan, panis yung trip niyang sinauna. Alam mong relevant yun, at nakikisakay ka lang gamit real talk. Sa aking speed ay binaon ka. Oo, parehas lang may saint, pero malayo skills kay di mayuga. Dito sa game napaka-lame mo. Dito sa game napaka-lame mo. Kaya di ka ligtas sa trahedya. At kahit may saint ka sa name mo, di ka ligtas sa trahedya. Dito sa game napaka-lame mo. Kaya turing sa'yo, walang kwenta. At kahit may saint ka sa name mo, di ka ligtas sa trahedya. Kung tingin mong unstoppable ka na, yung future kaya mo mamekus. Remind ko lang na yung santo, tinalo ng kamukha ni Papa Jesus. At saka mukhang di mo napansin na yung pinasok yung sistema peligro. Kahit sena ka dito, ako'y walang bilib sa santo, parang iglesia ni Cristo. Kaya kahit, gayahin mo yung saint na kahit pumapel,
mauulit yung senaryo. Ito yung manggigitata at kawawa. Iiwang hati-hatisan to, parang ginawa nung katana. Oo, sige, ikaw na mahilig sa baril dyan, pero makatama sa akin, hindi madalian. Mukha ka lang lamang sa laban, pero sa totoo, ikaw yung lugi sa palitan kasi di na mamalayuan yung pagitan. Kaya yung mga tao, ako yung papanigan habang to Malatrillanes nung halalan kasi taob sa malapitan. Okay. Oo, patok noon yung saint. Pero simula nung ma-expose ay yung tinabas kalaunan. Ngayon di na mabenta yung santo, parang tindahan sa tayuman. Kaya Saint Tino, kahit may bukas pa, hindi na para sa'yo yun. Speaking of Trillanes malapitan, sayang yun kasi tayo na bago na sana yung mayor namin dito, di ba? Bago sana, parang ano lang, maka-experience man lang ng bagong pamamahala, di ba? So, yeah malapitan pa rin. Igan habang to Malatrillanes nung halalan kasi taob sa malapitan. Oo, patok noon yung saint. Pero simula nung ma-expose ay yung tinabas kalaunan. Ngayon di na mabenta yung santo, parang tindahan sa tayuman. Kaya Saint Tino, kahit may bukas pa, hindi na para sa'yo yun. Alam kong bata ka pa, marami pang pangarap at nag-aabang sa yung pagkakataon. Kaso malas lang ako yung kontrabidang nakaharap. Tsak aaray ka iha. Sa sobrang walang kwenta ng buhay mo, ikaw lang yung namamatay na bida. Tangina, banal-banalan ka masyado, kaya makapunta sa langit, nananabik na to. Pues makakasama mo na si bro, ako pa magkahatid sa'yo. At buong round umikot lang sa saint yung angel. Pues tama ka ron. At di ba November 1 araw ng patay? Pues sinadya yan, di na basta nagkataon. Wala na sa'yo sentro ng atensyon. Lahat ay naaayon, kaya dito ka na mababaon. Pagkatapos na All Saints Day, di mo na araw ngayon. Okay, mag-aaral. Okay, so proceed na tayo sa round 3 ni Saint Tino. Sa tingin ko, rounds 2 and 3. Hindi. Tama, rounds 2 and 3 ni Shanti. The same. Limbalat para kay Santino. Boring, putang na boring. Yo, address naman natin yung issue. Round 3 game. Game. Ba't ba tuwing may laban, lagi kang late? Pastarang puta. Porket galing ka ng Motus, wala ka ng respeto sa ibang liga. Kabago-bago, tanginan to, basto sa mga organizer. Nagpagod yung mga yan maganda ng event, tas magpapalate ka lang sa battle. Tangina, lahat ng organizer, sa'yo bad trip na. Di ka na nga kalakasan, pa-importante ka pa. Tangina, marami pa kayo. Pero ikaw yung mapupuruhan kasi ikaw yung nandiyan. Sobrang pastar, ikaw siguro yung 1,000 larger than the sun. Kaya sa amin ay wala kang makukuha na respect. Ikaw yung dahilan kung bakit late din tuloy mag-upload si Direk. Nung laban niya pa kay Rex Kaizen, dinamay niya si Manda. Hoy, si Manda nasa flip-top na. Ikaw nasan ka? Wala ka pang ang napapatunayan sa karir mo, ba't ang yabang mo na? Wala daw ibang kayang gawin si Manda, yan ang sabi ni brother. Yung kagrupo niya nga ay di mo maayos na handle. Pinagtripan, kinengkoy at binata lang ni Kaizen, kakadis mo doon saman ikaw tuloy yung nadismantle. Alam ko. Ginawa ko din yan nung unang laban. Dinamay ko si Lax Hartis kahit wala namang kinalaman. Pero yung sa akin, rhyme scheme lang. At yun ang ating kaibahan. Nandadamay ako for the sake of the verse. Ikaw para lang sila'y gatasan. Kasi diba totoo naman, naghahamon ka lang to gain fans. Imbis mandamay ka at upagin mo, yung mga bara mo ma-enhance. Di ka papatulan ng mga yun. Kasi bugok ka pat retarded. Wala silang mapapala sa'yo kasi sarili mo nga di mo ma-market. Kasi sa yung kulit, walang bumibili bobo, kadiri itong loko, pabibo at moron. Sa rima at sa linya ay hati ito sa bolo, pinahis at kinombo, pinakita ko lang dito kung paano mag-holo. Tumapa lang, sinigurado nang sa akin yung bobo. Magaling talaga to eh. Balik lang sa syllabus na para bang yo-yo. Hindi ka mananalo kahit pa na tumodo. Parang nilaban yung si Don Raymond dun kay Satoru Gojo. Pero di ba si Calix lagi mong kasama? Diba? Pero ba't di ka sinasali sa grupo nila? Di ka pa ba nagtataka?
Kung ba't di ka kinukuha sa Unknown. kasi yung pagiging unknown, pinangatawanan mo na. Nakakatawa ka. Ina Kasi mo. si Calix dominating sa flip top, si Jabo champion ng Moto, si Casper nakapag-tripit, si 7K magaling mag-edit. Gago. Ulit. Kuha sa unknown kasi yung pagiging unknown, pinangatawanan mo na. Nakakatawa ka. Kasi si Calix dominating sa flip top, si Jabo champion ng Moto, si Casper nakapag-tripit, si 7K magaling mag-edit. Utang ina mo. Mahiya ka naman sa mga tropa mo, huy bitch, what? Mauuna pa ata matapos yung upload ni Direk kesa makasampa ka ng flip top. Kasi, kaya paano kami bibili sa'yo sa pakikipagbakbakan kung yung sirkulong napili mong samahan ay ang tingin sa'yo basahan? Kasi, ang sakit nun tol. Tinatrador ka na ng mga tropa mo at idol. Imbis na tulungan kang umangat, dinang ka pa nung Royal Rumble. Pinagtulungan siya nung 4. Talagang pinaulanan siya ng kutsa. Yung eksena parang bukake, sabay-sabay siyang pinutukan sa muka. Kasi Shanti, hindi ka magaling. Itatak mo yan sa kokote mo nang matauhan ka naman. Kasi sa circle nyo, ikaw na lang yung napag-iiwanan. Nakakabiri ka naman. Palaging bit-bit magaan. Kaya sa inyong magtotropa, ikaw na lang yung nasa likuran. Ilang taon ka nang nagbababad sa battle rap, pero bakit nanatili pa din na punching? Ilang taon ka nang nagbababad sa battle rap, pero bakit nanatili pa din na laughing stock? Tuwing may laban siya ay laging nababody bag. Binubugbog ka lang palagi parang punching bag. Casper, turuan nyo kasi kung paano magsulat ng maayos. At huwag nyo di siya kalimutan turuan kung paano magsintas ng sapatos. Tinago na tulong. Kasi nanatiling wak, hindi man lang nag-level up. Wala kang bars, Galing. kang charisma at etc. May multi nga pero yung bara din na e-enhance. Sobrang baduy kaya hanggang ngayon irrelevant. Wala kang kwenta kasi nga kang integrity. Kaya di mo matatakasan ng yung destiny. Pag click-lakbang, tsak na burado ang iyong identity. Kaya patay ito sa November parang John F. Kennedy. Yeah! Galing. Bargain! All 3 rounds, Santino. And, ayun. Pinakamalakas ni Santino yung round 2. Siguro dahil sobrang nabalance niya yung comedy at technicals niya doon. Tsaka iba't ibang elemento sa battle. Sa round 3, sabihin natin okay din naman yun. Malakas yung round 3 Don't get me wrong guys, baka sabihin nyo hindi ako nalakasan doon. Malakas yung round 3. Actually, nag-iisip ako kung ibibigay ko ba ng 10 points yun or 9 So, pero sa tingin ko, perfect Perfect na round yun. Andun pa rin yung mixture of elements, especially yung kung paano niya binibreakdown si Shanti. Actually, doon umikot yung round 3. Yung buong round 1, 2, and 3 ni Santino. Round 1 lang siguro yung pinaka-worst. Pero round 2 and 3, yun na yung pinaka-peak ng performance niya. Sobrang ganda ng paano niya binibreak to si Shanti, kung paano siya maging creative dun sa mga angulo na napili niya na direct para kay Shanti. At kitang-kita natin, ramdam natin yung mga direct angles at references na ginagamit niya para kay Shanti. Then kay Shanti naman, nagko-collapse 'di ba? Maganda yung performance, bilang puputol, tapos wala na sa momentum. 'Di ba? Tapos yung content niya, hindi rin ganoon ka-direct natin nakikita or napapansin para kay Santino. More on in general yung atake niya. Nevertheless, maganda naman 'yon. Okay? Kailangan lang hasain ni Shanti yung mga, or kailangan niya lang maging creative sa paggamit ng ibang angulo at references para mas maging direct para kay Santino. Okay? So yun, all 3 rounds Santino. That's 29 points for Santino, 10-7 ibibigay ko doon. So 20 to 29, 9 points ahead Santino. Si Maroon, Santino versus Sandy Gian sa Hype Beat, DJ Dar at kay Magingay. Pero ang boto ng Orado, 3-0, Magingay, para kay Santino. Hindi maganda yung sapatos. I-judge ng overall kaya sa
per round. Sana marinig niyo yung mga sinasabi ko. Round 1, matik yun kasi nag-choke sila. Laking factor talaga ng pag-choke eh. Kaya binigay ko syempre kay Centino yun. Round 2, and tinabla ko yun sa round 3 Oh! sana. Last battle bago mag-break. Pumapalag pa rin si Centino na talagang pinakita niya ng Centino. Yun, Sir Deo, at syempre dun sa laban na yun ay nanalo si Centino. Dun sa round 1, kita naman natin sa ngayon. Yung sa round 2, sobrang dikit lang pero binigay ko pa rin para kay Centino. Yung sa round 3, medyo laylay na dun si Santigian at nakuha yun ni Centino. Kaya all 3 rounds para kay Centino. Binato ko si Centino. Sayang, ang ganda ang lakas ng performance sa delivery ni Shanti Gia nung round 2 and 3. Mas maganda sana yung whole laban kung hindi siya nag-choke nung round 1. Pero yun nga, yung rebat ni Shanti G nung Round 2. Gia nung round 2, ganda sana. Pero nung nag-rebat si Centino, mas maganda. So yun, all 3 rounds kay Centino. Okay, so that's it. Kitang-kita naman, klarong-klaro naman na kay Centino talaga yun. So, hindi ko na rin papahabain. Right after this, ano tayo? Casper vs Blanco. Umpisa na natin kagad yun. So, yun. Kita-kita tayo doon mga kumag. Peace out.